Mga ginintuang kasaysayan. Magiging akin ka ngayon, Ruby. Buksan ko na itong pintuan. May tao. Iban! Ate, buksan niyo itong pinto, bilis! Bisit, dumating si Delia. Ano ba? Buksan niyo itong pinto, bilis! Ang sakit na ng tiyan ko! Nariyan na, Delia! Bilis! Nakakainis. Bisit, oh. Di ako makatulog. Ang lakas maghilik nitong si Delia. Hanggang ngayon, hindi pa mula sa isip ko si Ruby. Sayang talagang pagkakataon yun kanina. Kung bakit naman kasi hindi pa natuloy yung lalakarin na apat ni Delia. Sumakit pang tiyan. Kaya umuwi ka agad. At teka, tama. Total naman, maimbingan tulog nitong si Delia. Pupuntahan ko si Ruby. Tama, babangon ako. Wala ka? Bababae ka pala? Huh? Bakit siya nagsalita? Gising bang babaeng ito o nananaginip? Nalagiya ka, diba? Nalagiya ka. Umiyak pa. Nalagiya ka. Hindi ko na nga lang pupuntahan si Ruby. Baka sumabit pa ako. Ano pang igaganti mo sa akin? Okay, na naman. Napapamahal ko sa'yo. Nagsalita naman. Gigisingin ko na lang itong si Delia. Baka bangungutin pa. Uy! Maayos na ang lahat, Mayor Ramo. Hindi ka nga napaghinalaan sa media man na pinatumba mo eh. Very good. Maayos magtrabaho ang inutusan. Iyo naman talaga kinaasahan ko, mo. Mayor Ramo, malapit na naman ang eleksyon dito. Wala na ba kayong balak na bumalik sa politika? Hindi na muna. Marami naman akong pera. Kaya mag-i-enjoy na muna ako dito. Si Sapphire po, kumusta na? Iyon ang isa pang dahilan. Kaya ayaw ko munang umuwi dyan. Dahil hindi pa rin siya magaling. Kahit nalubasa na ang mga gumagamot sa kanya, Mayor Ramo? Oo. Wawa naman siya. Ilang taon na pala siyang wala sa katinoan. Po yung burger tsaka spaghetti na to, Chong Tibor. Oh, Ruby. Kasi naawa ako sa'yo eh. Madalas wala kang ulam. Kaya naisip ko, ibili ka ng mga yan. Salamat po, Chong. Pero huwag mo sasabihin sa Tiyang Delia mo, ha? Ha? Na ibinili kita niyan, ha? Para hindi niya ako awayin. Opo. O sige na. Sa kwarto mo na lang yung kainin. Para hindi ka makita ni Delia pagpasok na dito. Opo, sige na, dali. Opo, salamat po uli. Paamuhin kita, Ruby, nang madali kong magawa ang gusto ko sa'yo. Mga ginintuang kasaysayan. Totoo? Opo. Mabait na sa'yo si Tibor, Ruby. Opo, Mang Fabian. Madalas nga po niya akong bigyan ng pagkain pag uwi ko galing kina Aling Nelda. Kaya nakakakain na po ako ng maayos ngayon.
Mabuti naman kung totoo nga nagbago na siya. Bakit po? Nagdududa po ba kayo? Malay naman natin. Baka niliwanag na po ng Diyos yung isip ni Chong. Sana nga totoo yun, Rube. Nang maging masaya ka naman. Siya nga pala. Kami magpapaalam sa'yo ni Aling Lilay mo. Magpapaalam? Bakit po? Saan kayo pupunta? Doon na kami titira sa Tanay. Sa isang anak namin. Tanay? Malayo po ba yan dito? Oo Hindi ko na pala kayo makikita ni Aling Lilay. Huwag kang malungkot. Hayaan mo, pag may pagkakataon, dadalawin ka namin dito. Kailan po ang alis niyo? Sa Makalawa na. Mag-iingat ka lagi, ha? At tandaan mo, kahit ano pang maranasan mo sa buhay, huwag mong kalilimutang lumapit sa Diyos. Dahil siya ang tunay na makatutulong sa iyo. Nakakalungkot naman. Aalis na si Mang Fabian at Aling Lilay. Kaibigan naman ang mawawala sa akin ngayon. Sila pa naman yung madalas kong mapagsabihan ng mga problema ko. Pero, aalis na rin sila. Kailan kaya ako magkakaroon ng kasama na hindi mawawala sa akin? Ruby? Si Chong Tibor, tinatawag ako. Nandiyan na po, Chong. Bakit po? May uutos kayo? Wala. Ibibigay ko lang itong kanin at fried chicken sa'yo. Ito, kanin mo yan, ha? Wala na namang ulam na itinara sa'yo si Dele. Salamat po, Chong. Sige. Ang cute mo talaga. Sige, diyan ka na, ha? Pinisil niya yung pisngi ko. Ngayon lang niya ginawa sa akin ito, Bakit kaya? Eba, ano bang nakain mo, Tibor? At naisip mong sunduin natin si Ruby kina Delda? Kuwan kasi, Tiago. Ano? Ba't hindi mo ituloy? May gusto akong gawin sa kanya. At gusto ko sana tulungan mo ko. Aba! Uy, parang alam ko na yan, Gusto mong magpunta sa langit kasama siya, no? Galing mo talaga, Tiago. Tama ka. Gusto ko, ako munang unang makinabang sa kanya bago ang iba. Ayos sana yan, Tibor, Tutulungan naman kita. Yun pala pero tingin ko, hindi mo magagawa yun ngayon. Ha? Bakit? Ayun si Delio, papunta rito. Mga ginintuang kasaysayan. Gagabihin ako mamaya, Ruby. Kaya pag-uwi mo dito mamaya, ikaw na magpakain sa Chong Tibor mo, ha? Hoy, Opo. naririnig mo ako? Opo, Chong. Ayoko malalamang naglalakwatsa ka at hindi umuwi agad. Tatamaan ka sa akin. Hindi naman po ako naglayakwa. Ang gagang to, nangangatwiran pa. Sundin mo na lang ang sinasabi ko. Huwag ka na marami pang daldal. Lakas naman ng ulan. Paano po kayo makakauwi ngayon si Chong Delio?
Siguradong walang magbabiyaheng tricycle dahil sa lakas ng ulan. Parang bigla akong kinapon. Bakit kayo? Pipilitin ko na nga lang na matulog para mawala yung kabang nararamdaman ko. Narito na ako sa tabi ni Ruby. Tulog na tulog siya. Walang kamalay-malay. Narito na ako. At naitaas ko ng kanyang damit. Ang puti-puti mo talaga, Ruby. Ang kinis mo. Uy, napakasariwang kimasin. Oops. Tibor? Bakit kaya narito? Bakit? Sasama kitang matulog dito para hindi ka nag-iisa. Hindi po. Huwag na po. Kaya ko naman pong mag-isa dito. Ako ayokong mag-isa eh. Chong. Gusto ko makasama ka. Chong, bitiwan niyo ako. Dali. Huwag po. Tumangkin niyo ako. Hindi kita kamag-anak. Si Hustang tiyahin mo at patay na siya. Kaya magagawa ko ngayon lahat ng gusto kong gawin sa'yo. Huwag po, Chong. Para niyo na ako. Ano ba? Tigil mo yung buhanga mo. Eto, nakakita mo ito? Ha? Kutsilyo. Kutsilyo ba? Inihanda ko talaga ito para sa ganitong pagkakataon. Isasaksa ko ito sa'yo kapag hindi mo ako pinagpigyan. Pero kung magpapakabait ka sa akin, pagiging mabait din ako sa'yo. Huwag po, ayoko. Tumahimik ka na. Wala ka na magagawa. Ano ang susunod na magaganap kay Ruby? Mga gininto ang kasaysayan. Oh, Delia, mahal. Bakit ngayon ka lang? Kanina pa kita hinihintay. Ano? Nihintay mo ako? Oo. Alam niyo naman na rabing gagabihin ako Tsaka umulan pa, kaya mas nahirapan ako umuwi dito. Yun na nga, mahal. Kapapal. Nag-alala ako sa'yo dahil umulan. Naisip ko baka may masamang nangyari sa'yo. Ganun ba? Oo. Wala naman, mahal. Nahirapan lang ako umuwi, kaya napagod ako. Ganun ba? Halika na sa kwarto natin. Nang makapagpahinga ka na. Kuwawa naman itong mahal ko. Napakasama ni Chong Tibor. Kunwari lang pala yung pagiging mabait sa akin. Winasap niya ako. Diyos ko. Anong gagawin ko ngayon? Nagbanta po si Chong. Napapatayin ako pag nagsumbong ako kay Chang. Diyos ko. Paano ko po mayayos pa ang buhay ko ngayon? Paano ba po? Kanina ko pa napapansin, Tibor, parang may kakaiba sa'yo. Ano naman ang iba, Tiago? Parang ang saya-saya mo ngayon, Bakit ba,
Tumama ka ba sa loto? Ano ka ba? Pero sasayang nadama ko kagabi. Para na rin akong tumama sa loto, Tiago. Aba, teka nga. Huwag mong sabihin, nakarating na kayo ni Ruby sa langit. Tama. Ha? Tama ka, Tiago. At panalo talaga. Aba, ang lupit mo, ha? Bilib talaga si Timor. Nakalusot ka kay Delia. Kinabis na nang uwi. Kaya sinamantala ko ng pagkakataon. Aba, ayos talaga. Sarap. Kaya naman pala ganado ka ngayon, eh. Kaya lang, paano kung isumbong ka ni Ruby? Hindi niya gagawin yun dahil tinakot ko siya. Aba, ang husay mo talaga. Di kung ganun. Dali na natin si Ruby sa club. Ha? Huwag muna. Bakit? Pagsawa na ako sa kanya, saka natin siya dadalhin doon. Nakaalis na pala si Namang Fabian at Aling Lilay. Wala na sila dito. Talagang mag-isa na lang ako. Lord, bakit po ba nangyari sa akin ito? Una, sina Inay at Ita yung nawala sa akin. Tapos si Pearl. Ngayon naman, yung mga taong napagsasabihan ko ng mga problema ko. Kaya pa sila nawala kung kailan kailangan ko ng mapagsasabihan na lahat. Wala na po bang natitira para sa akin? Hindi na po ba ako makakaahon sa kalagayan ko? Sana pala nawala na lang ako dito sa mundo. Sana namatay na rin ako. Mga ginintuang kasaysayan. Napakatako mo talaga. Ang tunga mo. Nadapa ang anak ni Nelda dahil nakatulala ka. Bakit lagi kasi nakatulala, ha? Lalaki bang iniisip mo, ha? Lalaki ba? Ano? Lalaki? Siguro lumalandi ka na, no? May nobyo ka na, kaya ka nakatulala habang nag-aalaga ng bata. Ano? Ano hindi? Wala din po akong nobyo. Ba't magsisinungaling ka pa, ha? Sinungaling ka talaga. Kaya tama na po. Mag-awa kayo. Bakit nangyari sa ito? Bakit mo sinasabunutan si Ruby? Ang tanga-tanga kasi nito, Tibor, eh. Ha? Alam mo bang nadapa ang anak ni Nelda dahil hindi niya nabantayang mabuti? Paano? Nakatulala kasi. Nahiya tuloy ako kay Nelda. Hihingin ko pa naman sana ang advance na sahod nito, bisit na to. Baka naman masama lang talaga ang pakiramdam niya. Huwag mo na siyang sasabunutan. Ano? Tibor. Baka mamaya, matay na naman yan. At matuluyan na. Cargo pa natin. Na. Pumasok ka na sa kwarto mo, babae ka! Pumasok na. Dahil sa ginawa mo, hindi ka kakain ngayon. Hanggang bukas ng umaga! Sapphire, maiwan muna ka na dito ng ilang linggo, ha? May mga ibinibenta kasi akong property sa Pilipinas. Asikasuhin ko lang ba ngayon? Babalik din ka ako kagad, ha? Babalik? Babalik daw siya. Bakit ka babalik? Dahil mahal kita. Asawa kita. Asawa? Oo. Hindi ikaw ang asawa ko. Sapphire. Si Lorenzo ang asawa ko. Si Lorenzo! Si Lorenzo lang!
May mga anak pa nga kami eh. Pero alam mo ha, magaganda yung mga anak namin. Sapphire, bakit ka ba ganyan? Ang gaganda. Ilang taong ka nagwala sa sarili pero hindi mo pa rin makalimutan ang buwisit na Lorenzo yun. Patay na siya. Narinig mo? Patay na siya. Kaya dapat mo na siyang kalimutan. Tuwang-tuwa sina Mami at Daddy Pipito dahil matataas ang grades ko. Sabi nila, bibigyan daw nila ako ng gift. Kung sabihin ko kayang ang gusto kong gift nila sa akin yung magkita kami uli ni Ate Ruby. Papayag kaya sila? Pagbigyan kaya nila ako? Hindi kaya sila magalit? Gusto ko na kasing makita ang ate ko eh. Bahala na. Susubukan kong sabihin kina Daddy yung nasa isip ko. Sana pumayag sila para magkita na kami na uli ni ate. Tapos, yayayain ko siyang dito na lang para magkasama na kami uli. Total, hindi naman kami mahal ni Chong Tibor at Aling Delia. Mga ginintuang kasaysayan. Mayor Amo, Narito na kayo. sinabi ko naman sa iyo, hindi ba? Uuwi ako ng bansa, di ba? Kakasama niyo ba si Sapphire? Ay, hindi. May nag-aalaga sa kanya doon. Kaya babalik din kaagad ako doon. Iayos ko lang yung mga ibibenta kong property dito. Paano yung business niyo? Ibibenta niyo rin ba? Oh, hindi. May pinagkakatiwalaan naman akong mababahala doon. At yung ibang ari-arian ko lang ang ipagbibili ko. Siya nga pala. Tawagan mo na ang abogado ko. Sabihin mong magpunta siya rito. Dahil narito ako. Ayokong mag-aksaya ng oras. Opo, Mayor Amo. Ano kanyo? Ayaw mo makipag-inuman sa akin ngayon? Bakit naman, di ba? Tiago, may lakad ako eh. Saan ka naman pupunta? Racket ba yan? Isama mo naman ako ba? Hindi abangan ko si Ruby paglabas niya kina Nelda para... Alam mo na. Opo. Kaya naman pala ayaw mo uminom tayo Paputang langit ka pala. Siyempre. Pero ingat ka pre. Baka mahuli ka ni Delia. Hindi mangyayari yun. Magaling akong magtago Mabuti naman, Ruby. Lumabas ka na kina Nelda. Chong, Tibor. Ako nga. Kanina pa kita hinihintay dito sa kanto. Alam mo ba yun? Bakit po? Sasama ka sa akin. May pupuntahan tayo. Hindi, ayoko po, Chong. Uy, nagmamatigas ka? Maawa na kayo sa akin. Huwag na po. Ikaw ang maawa sa akin. Dahil matapos ang pangyayaring yun sa atin, hindi ka na mawala sa isip ko, ha? Naiibag na ako sa'yo, Ruby. Iwan Alam niyo mo ba yun? ako. Ano kung palagya ka ba? Tanong sinipa mo ko. Dari kung... Bumalik ka dito! Ruby, huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. Huminto ka na lang sa pagtakbo. Maawa kayo. Ayoko na po. Huwag matigas ang ulo mo. Tiyak na mga abutan kita.
At kapag nangyari yun, dila mo lang ang walang latay. Baka samahan niyo talaga. Nabastangan niyo na ako doon. Ano? Hoy! Hindi na ako papawin. Walang yan. Sinigaw pa. Hindi rin tumigil Nagmamatigas talaga siya at tumawid. Susundan ko. Tatawid din ako. Lagot ka sa akin ngayon, Ruby. Naku, tsak na naglakwatsa pa yun. Makikita niya sa akin pagdating yung mamaya. Tatamaan talaga siya. Pati rin itong si Tibor, wala pa. Baka naman nakapag-inuman na naman kay Tiago. Delia! Delia! Buksan mo itong pinto! Si Tiago yun Nariyan na! Delia! Oh, bakit? Delia! Bakit ka umahangos? Naku, Delia! Nasaan nga pala si Tibor? Tungkol nga sa kanya sasabihin ko Bakit nga? Sumama ka sa ospital ngayon! Ano? Bakit? Nasa ospital si Tibor? Anong nangyari sa kanya? Delia! Nasagasaan siya ng truck! Ay, Tibor, asawa ko. Bakit naman ganito? Bakit mo ako iniwan? Bakit hindi ka man lang lumabang kay kamatayan? Hindi man lang kita inabot ang buhay. Tibor! Tibor! Delia! Ikaw ang may kasalanan kaya namatay si Tibor ko! Ikaw! Sabi ng mga nakakita, hinahabol ka ni Tibor kaya siya nasagasaan ng pesting truck na yan! Ikaw ang dapat na namatay! Ikaw! Minakbuhan ko nga po siya. Luhiyak ka! Luhiyak ka! At inamin mo talagang tumakbo ka? Ha? Siguro, sinasaway ka niya at ayaw mo papigil sa gusto mong gawin kaya tumakbo ka! Minakbuhan ko siya kasi gusto din naman ako pagsamantalahan ulit. Ano sinabi mo? Hindi! Hindi totoo yan! Hindi! Totoo mo yun. Nung minsan, ating gabi, na kayo umuwi nun, pinagsamantalan ako ni Chong. Pinunta niya akong papatayin kapag nagsumbong ako. Sinungaling! Kanina, gusto niya naman ako magsamantalan. Hindi! Kaya niya ako pinilit na sinasama. Hindi ako naniniwala sa'yo! Sinungaling ka! Delia, totoo mo. Lumayas ka dito! Ayoko nang makita ka pa! Layas! Hindi naniwala si Chan sa akin. Sinaktan pa niya ako. Ngayon, pinalayas pa ako. Wala na akong bahay. Natutuluyan. Wala akong pamilya. Walang kaibigan. Saan na po ako pupunta ngayon? Paano na po ako mabubuhay mag-isa? Mga ginintuang kasaysayan. Tingnan mo nga naman ang buhay. Nung makalawa lang, nakita pa natin si Timor. Malakas, walang sakit. Kayo na, patay na. Oo nga ho, Aling Munang.
Ganun naman talaga ho ang buhay. Para singaw. Nakikita natin ngayon. Bukas wala na. Kaya nga dapat nagpapakabuti tayo. Oo, yun naman si Tibor Ang daming kalokohan. Oo nga. Niloko niya si Yusta. Naging malupit kina Ruby at Pearl. At balita pa Ano? Ibinenta nila si Pearl. Kaya nawala. Kaya siguro karma na ni Tibor ang nangyari sa kanya. Naku, alam mo na. Ang boses niya Ikaw lang naman itong kausap ko rin Oo nga, pero baka may makarinig. At sabihin niya kay Delia, naku, tiyak, aawayin kayo noon. Wala na si Tibor. Hanggang ngayon, hindi pa rin ako makapaniwalang sa isang iglap, mamamatay na siya. Kasi naman, kakwentuhan ko pa siya At kasama rin niya ako nang puntahan namin si Ruby. Kaya alam ko ang lahat ng pangyayari. Nakakatakot ang nangyari sa barkada ko. Sabi ng iba namin kapitbahay, karma daw ang nangyari kay Tibor. Naku, konsensya tuloy ako. Dahil alam ko namang walang kasalanan si Ruby. Pero inayaan ko saktan siya ni Delia. Hindi ako kumibo. Wala akong sinabi kay Delia. Dapat pa bang sabihin ko ang alam ko? Kahit patay na si Tibor. Gabing-gabi na. Pagod na rin ako sa kalalakad. Saan ako matutulog nito ngayon? Ay, alam ko na. Dito na lang ako sa ilalim ng tulay matutulog. Oo. May mga pulubi din naman na natutulog dito Sasama na lang ako sa kanila. Lord, ingatan niyo po ako. Huwag niyo po akong pababayaan. Pakiusap po. Mga ginintuang kasaysayan. Kapatid ko! Ate Ruby? Ate! Ikaw nga ba? Tulungan mo ako, Pearl. Hirap na ako. Oo, ate. Huwag ka na umalis dito. Mababait ang mga umumpun sa akin. Sasabihin ko sa kanila, kunin ka na rin nila para magkasama na tayo. Panaginip. Napanaginipan ko si ate. Umiiyak siya. Humihingi ng tulong dahil hirap na daw siya. Ate, gusto kitang tulungan pero paano ko gagawin yun? Paano ba tayo magkikita uli? Ayaw naman akong dalhin ni na Daddy Pipito sa lugar natin. Paano tayo magkikita?
totoo na talaga ang pasya ko. Pagkatapos ng libing ni Tibor bukas, ipagtatapat ko na kay Delia ang lahat. Bahala na. Kahit pa mag-alis siya sa akin at hindi maniwala. Basta masabi ko ang totoo. Saka naman ako magbabagong buhay. Ayaw kong makarma. Ayaw kong mangyari sa akin na nangyari kay Tibor. Kaya habang may pagkakataon pa ako, magbabago na ako. Hindi na ako makikipagsabwatan sa mali at masama. Tapos ng libing sa kaibigan mo, Tiago. Oo nga, Delia. Nakalis na ang lahat ng mga nakirami sa'yo. Mag-isa ka na lang dito sa bahay niyo. Hindi ko nga alam kung makakaya kong mag-isa dito. Kahit naman ganun si Tibor, minahal ko naman siya. Delia, mamahalin mo pa rin kaya siya? Kapag nalaman mong niloko ka niya. Tiago? Anong ibig mo sabihin? Maaaring magalit ka sa akin, Delia. Pero tatanggapin ko. Basta ang importante, may pagtapat ko sa iyo ang katotohanan. Ano bang katotohanan ang sinasabi mo? Delia, walang kasalanan si Ruby. Doon na nangyari kay Tibor. Alam ko yun dahil naroon ako. Tiago? Oo, totoo ang sinabi ni Ruby. Inahabol siya ni Tibor upang muling pagsamantalahan. Hindi. Hindi. Mga gininto ang kasaysayan. Sabihin mo hindi totoo ang sinabi mo, Tiago. Sabihin mo sinabi mo. Kinalulungkot ko, Delia. Pero yun talagang katotohanan. Sinabi sa akin ni Tibor, nang gabing pagsamantala niya si Ruby. Walang iya ka, Tibor. Akala ko pa naman tapat ka sa akin. Niloko mo rin pala ako. Katulad ng ginawa mo kay Usta. Ngayong alam mo na ang lahat. Maluwag na ang loob ko. Makakapagbagong buhay na ako. Bagong buhay? Oo, Delia. Iayos ko na sa pagkakataong ito ang aking buhay. Ayoko magkaroon ng malagim na wakas tulad ni Tibor. Uy, gising ka na pala, Ruby. Oo. Salamat, B-boy. Pumayag kang matulog ako. Kasama niyo ng kapatid mo. Kahit na nga, kagabi niyo lang ako nakilala. Mukha ka naman kasing mabait eh. Tsaka naaawa kami sa'yo. Gabi na, wala kang matutuluyan. Babae ka pa naman. Ang bait niyo. Salamat uli, ha. Oo, kailan yun. Maliit na bagay eh. Pero kung wala ka namang mapupuntahan, dito ka na lang muna sa amin. Dalawa lang naman kami ni Bobet dito eh. Uli lang lubos na rin ba kayo? Tulad ko? Oo. Kaya nga gusto ka namin tulungan. Dapat tayo mag-aulila. Nagdadamayan. Salamat. Bakit ka umiiyak? Naalala ko lang yung mga nangyari sa buhay ko. Sige. Ikwento mo sa amin yan. Pero bago yan, mag-almusal muna tayo. Hindi ka na. Nakabili ako ng sopas at pandesal. Kumita kami kahapon ng kapatid ko eh.
ang sinasabi ko, Tano. Dinig ko yung mga sinabi ni Tiago kay Delia eh. Kayo talaga walang muna mo. Chismusa kayo Masama ho ang makinig sa usapan ng iba. Hindi ko naman sinadya Magbibigay sana ako ng ulam kay Delia. Kaso nga narinig ko, nagsasalita si Tiago. Kaya, nakinig na lang ako. Kung ganun, talaga nga palang pinagsamantalan ho ni Tibor si Rube. Napakasama naman talaga ni Tibor. Kaya nga Kaan ba sa kanya yung nangyari? Binigyan lamang ng Diyos ng katarungan ang nangyari sa kawawang si Rube. Pero, nasaan na kaya ngayon ang batang yun? Oo, Tiago. Iiwan ko na ang lugar na ito para makapagbagong buhay na rin. Saan ka na pupunta niyan? Uuwi na ako sa bayan namin para makalimutan ko ang lahat na nangyari sa buhay ko. Siguro, tama lang sa akin ang nangyaring ito dahil niloko namin ni Tibor si Justa. Hindi pa uli ang lahat para sa pagbabago mo, Delia. Ako nga aalis na rin dito bukas. Uuwi na rin ako sa nanay ko. Doon ko na iaayos ang buhay ko. Mga ginintuang kasaysayan. Malungkot ka na naman, Ruby. Ay, ikaw pala, B-boy. Mangangalakal na ba kayo? Oo, para may kitain uli kami. Alam mo, huwag kang laging nalulungkot at umiiyak. Maging matapang ka. Maging matatag. Lalo na ngayon, narito ka sa kalye. B-boy? Huwag ka nang iiyak. Dito sa kalye, pag hindi ka naging matibay, aapihin ka rin ng mga palaban. Kaya dapat matuto kang lumaban. Pwede ba sumama akong mga lakal sa inyo ni Bobet? Oo, sige. Mabuti nga yun nang maturuan kita at masanay ka sa trabaho to. Alam mo, hindi lang naman pangangalakal ang trabaho namin. Naglilinis din kami ng mga sasakyan. Talaga? Oo. Ay, sige. Turuan mo rin ako para din hindi na ako mag-isip pa. Oo, sige tayo na makarami tayo. Salamat sa Diyos, nalaman ko na rin kung saan ko matatagpuan ang mga anak ni Cecilia. Ilang buwan ko rin silang hinanap. Wala nang dumating ako galing Saudi. Sa wakas, nagbunga na rin ang paghahanap ko sa kanila. Ang kaawa-awa ko mga pamangkin. Ang sabi ng inutusan kong magharap sa kanila, nangangalakal daw sila. Hindi na ako dapat mag-aksaya ng panahon. Pupuntahan ko na sila. At isasama rito, ako na ang kukup-kup sa kanila. Nakakatuwa naman, Kuya B-boy. Ate Ruby, ang laki ng kinita natin ngayon, May nagbigay pa sa atin ng masarap na ulam. Oo nga, Bobet. Swerte yata sa atin si Ruby. Sipag din kasi kayo. Sana. Araw-araw ganito, Kuya? Ate Ruby. Oo, para makaipon tayo. Para makapag-aral ulit tayo. Pare-pareho nga pala tayong nahinto sa pag-aaral. Oo, ate. Kaya nga gusto namin ni Kuya makaipon para
makapag-aral uli. Oo nga pala. Nakita ko kanina na nilapitan ka ni Dodong at binigyan ka ng tinapay. Oo. Pero hindi ko kinain. Ha? Nandito pa nga eh. Ba't di mo kinain? Kasi natatakot ako sa kanya. Napilitan nga lang akong tanggapin yung binigay niya eh. Dapat ka talagang mag-ingat at matakot sa kanya. Ha? Bakit? Siga yun eh. Ha? Magnanakaw at adik pa sa droga yun. Naku, nakakatakot naman pala siya. Mabuti hindi niya kayo ginugulo dito. Minsan na kami nag-away niyan. At natalo siya ni Kuya. Kaya mula noon, hindi na niya kami pinapakialaman. Palagay ko, kaya siya nagpakilala sa'yo dahil gusto ka niya. Ano? Kaya mag-iingat ka. Matuto kang ipagtanggol ang sarili mo. Mga ginintuang kasaysayan. Pahinga muna tayo, Ate Ruby. Ha? Pagod na ako eh. O sige. Total, naibenta na natin yung mga nakuhang Gusto mo rin bang mag-aral uli, Oo Ate? naman. Kaya nga, gusto kong makaipon. At hindi lang yun yung gusto kong gawin, Bobet. Ano pa? Gusto ko nga hanapin si Inay Ha? at ang kapatid ko. Gusto ko silang makita at makasama muli. Biboy, pamangkin ko. Salamat at nakita ko rin kayo. Tio Lope? Ako nga, Biboy. Ilang buwan ko na kayong hinahanap. Chong, wala na po sila inay at tatay. Namatay po sila nang masunog ang dati naming bahay. Kaya ba, dito kayo tumira sa ilalim ng tulay? Opo. Wala na po kasi pang-upa eh. Hindi po namin alam kung saan namin kayo susulatan. Nang malaman ko nangyari sa mga magulang mo, tinangka akong umuwi. Pero hindi ako pinayagan ng amo ko. Ipinatapos niya sa akin ang kontrata ko. Kaya ngayon lang ako. Siya nga pala, nasaan si Bobet? Yung kapatid mong bunso. Kasama po ng kaibigan namin na nakatira dito. Si Ruby. Pero malamang pauwi na po sila. Biboy, sasama na kayo sa akin. Po. Ako na ang mag-aalaga sa inyo. Paano po yung pag-abroad ninyo? Magtatayo na lamang ako ng maliit na negosyo. Hindi na ako aalis pa ng bansa. Kayo na lamang ang iintindihin ko. Chong, maraming salamat po. Akala ko, hindi na kami makakaahon sa kalagayan namin. Pero dumating po kayo. Salamat po. Sasama na pala kayo sa siyong ninyo. Oo, Ruby. Inoon pa man, mabait na sa amin si Chong. At masaya kami ni Bobet dahil naalala niya pa rin kami. Buti pa kayo. May mabait na kamag-anak. Ate Ruby, naniniwala kami na may mabait ding tutulong sa'yo. Hindi man ngayon, darating din yun sa ibang araw. Salamat sa pagpapalakas ng loob, Bobet. Dumito ko na lang. Kahit wala na kami. Para may matutuluyan ka pa rin. Tama si Kuya, Ate. Para hindi ka na maging palaboy. Salamat sa inyo. Hindi ko kayo makakalimutan. Mga ginintuang kasaysayan. Ang lungkot-lungkot mo naman.
Yan bang ipapabaon mo sa amin? Ang malungkot mong mukha. Malungkot ako. Kasi mag-isa na naman ako. At mamimiss ko kayo. Pero masaya din. Dahil sa tiyo ninyo. Magkakaroon kayo ng magandang bukas. Lagi ko kayong isasama sa mga dasal ko. Salamat, Ruby. Kung gusto mo, sumama ka na rin sa amin. Total, sumama ka na rin sa amin sa bayan. Total, ulila ka na rin naman. Wow, okay po yan, Chong. Oo, Ate Ruby. Sama ka na lang sa amin. Para may kapatid pa rin kami ni Kuya. Oo nga. Ako, Bobit, Biboy, nakakahiya na eh. Sobrang nakakahiya. Bakit naman? Sir Lope, Oh, wag na po. Dito na lang ako. Ate Ruby. huwag ka nang mahiya, iha. Wala naman akong pamilya. Kaya kung sasama ka, kayo ng mga pamangking ko ang pagbubuhusan ko ng panahon ko. Napakabait niyo naman po, sir. Pero salamat na lang. May gusto rin ho kasi kong hanapin. Ha? Ang nanay ko at yung bunso kong kapatid. Ay, oo nga pala. Yung bunso mong kapatid. Sige, ikaw ang bahala. Pero, iiwan ko sa iyo ang address namin. Para kung magbagong isip mo, maaari kang magtungo sa amin. Bibigyan din kita ng konting halaga para makatulong sa iyo. Gabi na naman. Dati-rati, kasama ko dito si Biboy at Bobit. Nagkukwentuhan kami. Ngayon, ako na lang mag-isa. Nag-iisa na lang ako uli. Pero, ang bait ng titiyuhin ni Biboy at Bobit. Binigyan pa ako ng pera. Sana nagkaroon din ako ng ganong kamag-anak. Hindi ko sana sinabi dito. Ay, hindi pala ako dapat umiyak. Dahil sabi ni Biboy, dapat maging matatag ako. Lalo na, nasa kali na ako. Kailangan ko maging malakas, matapang, at matatag. Para hindi maapi at malamangan. Oo, Biboy. Gagawin ko yung mga sinabi mo sa akin. At hindi ko kayo makakalimutan ni Bobit. Oh, Pearl, iha. Malungkot ka na naman. May naalala lang po ako, Daddy. Be ready, iha. Darating din ang kinuha kong swimming instructor mo, hindi ba? Sabi mo, gusto mong matutong mag-swimming. Opo. Uy, kaya nga. Maghanda ka na. Dahil ngayon, magsisimula na ang pagtuturo niya sa'yo. Opo, Daddy Pipito. Okay. Ihanda mo na ang sarili mo, ha? Opo, Daddy. Hindi talaga ni Daddy Pipito. Kapag nalulungkot ako, lagi siyang gumagawa ng paraan para mapasaya ako. Pero mas magiging masaya sana ako kung nandito ang ate ko. Inabot na ako ng malakas na ulan sa
probinsyang ito. Mabuti na lang, sulit naman. Dahil naibenta ko sa magandang presyo ang property ko. Ang dalagitong yun, basang-basa siya ng ulan. Pinapala ako. Parang kailangan niya ng tulong. Ito ka. Iha, anong kailangan mo? Sir, tulungan niyo po ako. May mga humahabol sa akin. Bakit kanila hinahabol? Gusto nila akong gawa ng masama. Ano? Opo. Sir, tulungan niyo po ako. Oh my God. Naku, nawalan siya ng malay. Mga ginintuang kasaysayan. Sir, ano po ang sabi ng family doctor nyo? Bakit daw po nawala ng malay yung dala yung dalagita? Marahil daw dahil sa matinding pagod at ginaw at takot. Nilalagnat nga siya. Oo? Paano ho yan? Hayaan ko muna siyang magpahinga para gumaling at lumakas. Paggising niya, Tonya, Opo. ipaghain mo siya ng mainit na makakain. Opo, sir. Saan ako? Naroon? Narito ka sa bahay ko, Iha. Kayo po yung... Ako ang hiningan mo ng tulong. Dahil sabi mo, may mga humahabol sa'yo. Opo. Dalawa pong lalaki sila. Buti na lang nakatakas ako nung may lumapit na matandang babae sa kanila. Dinala kita rito sa bahay ko, Iha, dahil bigla ka na lang hinimatay nung magkausap tayo. Pasensya na po. Anong pangalan mo? Ako po si Ruby. Ako naman si Agaton. Sir Agaton ang tawag sa akin ng mga tauhan ko. Sir Agaton, salamat po sa pagtulong niyo sa akin. Nasaan ba mga magulang mo? Bakit gumagala ka sa malakas na ulan? Ano ho? Kukup-kupin niyo ho ang dalagitang yon sa ragaton? Oo, Tonya. Nakakaawa naman siya. Pero sir, paano ho kung masamang bata yon? Kung galing pala ho siya sa sindikato. Tingin ko naman hindi. Mukhang mabait siya at nakikita ko sa kanyang mga mata na nagsasabi siya ng totoo. Kaya tutulungan ko siya. Pero sir... Ihanda mo magiging silid niya. Ayusin mo nang makapagpahinga ng mabuti si Ruby. Opo, sir. Sige, maiwan muna kita. Walang siya. Magiging amo ko pa ngayon. Ang pulot na dalagitang yun. Ang kasaysayan. Ito ang magiging silid mo, Ruby. Dito ka mula ngayon. Ay, ang ganda. Salamat po, Sir Agaton. Daddy Agaton na lang ang itawag mo sa akin. Po?
Wala na akong pamilya, Ruby. Pumanaw sa isang plane crash. Ang aking mag-ina. Mula noon, mga katulong na lang ang mga kasama ko. Malungkot din po pala ang buhay niyo. Kaya nga, Daddy Agaton na lang ang itawag mo sa akin, ha? Para may anak na uli ako. Ang bait-bait niyo po. Batang ito. Umiyak na naman. Masaya lang po ako kasi natagpuan ko na kayo. Salamat, Daddy Agaton. Pangako po, magpapakabait ako. At tutulong din ako sa mga gawain dito sa bahay niyo. Hindi mo kailangan gawin yan, Iha. May mga katulong ako. Ang mabuti pa magpahinga ka na. At kapag malakas ka na bukas, mamimili tayo ng mga damit at mga gamit mo. Pinamili ni Sir Agaton ng mga magagandang damit at gamit yung batang napulot niya. Yan si Ruby. Ano bang meron sa batang yun? At madaling gumaan ang loob sa kanya ng amo ko. Kinupkup pa siya. At ngayon, magiging amo ko pa ang batang kaling yun. Di bale. Di rin naman magtatagal dito ang Ruby yun eh. Gagawa ako ng paraan para mawala siya dito. Mayang Tonya, O bakit? nagpapadala po ng gatas si Daddy Agaton sa study room niya. Daddy na pala ang tawag mo kay Sir Agaton? Yan po kasi ang sabi niya sa akin na itawag ko sa kanya. Sige na. Gagawa ko na ng gatas si Sir Agaton. Ako na lang po. Pinaalam ko lang po sa inyo. Sige po. At marunong sumipsip ang batang yun. Hindi uubra sa akin na bait-baitan mo, Ruby, ha? Ilalantad ko ang talagang kulay mo para mapalayas ka dito. Ano ang magiging buhay ni Ruby sa piling ni Agaton? Dito na kaya matapos ang kanyang kalungkutan?